Okay, simula tayo dito sa null and alternative. Kung paano natin ma-determine kung ang kiniklaim ba ng isang sentence ay null or alternative. Okay? So, kiniklaim siya as null kung nagpapakita siya ng equality, any form of equality. So, like, pag mayroon ka nakitang words na is equal to or is the same as, basta yung nagpapakita ng equality or like same number, ano siya, most probable null siya. Whereas alternative naman, kapag ka nagpapakita siya ng walang equality, so like nagpapakita siya ng difference, kaya nga diba dito raw ay no significant difference, dito with significant difference. So ayan na, it's not equal to, and yung mga signs niya walang kahit anong hints of equality, unlike dito na merong is greater than or equal to, less than or equal to, etc. Pero one thing to take in mind, hindi lang is or is equal to yung nagagamit na words. Meron din more than, less than, basta marami pang ganito. Pag ganito, ito muna. Pag more than and less than, saan kaya ito magpo-fall? Dito, diba? Kasi ini-infer niya na it more than or less than, and hindi siya nag-infer na anything involving equality. So, papasok siya kay alternative pag ito yung word choice na ginamit. Pero meron rin ganito, at most at saka at least. Ito naman, itong dalawang to, papasok to dito. Kasi pag sinabi nating at most, yun yung like upper bound. Hindi ka na pwede lumagpas doon, pero pwede ka mag-equal doon. Ganoon rin kay at least. Pag sinabi nating at least, meron lower bound, tapos hindi ka na pwede bumaba doon, pero pwede ka rin ulit mag-equal doon. So, pag sinabi, ito, halimbawa, pag at most, ibig sabihin na ito, ang sign natin dyan ay is ayan, ay some kind of number. So, sinasabi dyan, ano ba m to? And the mu is less than or equal to x. Yun yung ibig sabihin ng at most. Kasi at most, x lang siya. So, either mas mababa si m, kaya less than siya kay x, or equal niya si x. So, ganun si at most. Whereas kapag ka at least naman, ganito yung sign. Okay? So, sinasabi dyan, si m ay greater than siya kay x or equal to. Kasi ganun pag at least, either mas mataas ka kasi lower bound niya at least, or ka-equal mo siya. Bigay tayo ng examples dito. Yan. A school claims that the average test score is 75. A student believes that the average test score is different. So, ito yung claim natin. Kita naman na. Ang tanong, saan siya? Ho ba siya or ha? So, from here, from the word is, may infer natin na ho siya kasi nagpapakita ng equality. So, pag sinulat natin yan, HO, sabi dito average. So, ang gagamitin natin ay letter M or yung mean is equal to 75. Ito yung claim natin. Tapos, yung ha natin ay kabalik na rin lang ng sign na to. So, is not equal to 75. And ayan yung niya, HO and HA. Now, dito naman, a company claims its batteries last at least 10 hours. Ito, meron na tayong at least. Ano kasi pag sinabing at least, siya yung bare minimum. So, ibig sabihin nun, si M ay greater than or equal to
10 hours. Okay? Kapag ka at least ito yung sign. Pag at most, ganito naman. Yun lang yung tandaan nyo kasi yun yung medyo nakakaligaw na word. But yeah. Now, ito yung ano natin. HO natin. Kasi, ito sabi ko kanina, pag at least, mayroon tayong lower bound and you cannot be less than it, but you can be equal to it. And you can be equal to it means that may sense of equality siya. Kaya papasok natin siya sa H of O kapag ka at least. Same goes for at most. So, yeah. Ngayon, sulat naman natin kabaliktaran niya. HA. M is kabaliktaran lang nito pero wala nang equal. So, M is less than 10 hours. Yan. Yung claim raw natin ay at least 10 hours. So, ito ulit. HO ulit yung claim dito. Okay? Ito naman. A consumer group suspects that a consumer group suspects they last less than 10 hours. Dito, walang pinapakitang equality, di ba? Less than lang siya. So, ibig sabihin nun, ang claim natin ngayon dito ay si H of A. Kasi, pag sinabi natin less than, edi yung less than symbol, yung ganun. So, yun yung claim natin. H of A. So, H of A. M is less than 10 hours. Whereas yung ko natin, kabaliktaran lang. Ito. So, kung ito ay less than, siya ay greater than or equal to. Ayan yung claim natin, si ha. Ayan. So, basically, yung ginagawa lang muna natin dito is dinedetermine natin kung ano si ho at ano si ha, tapos ano yung claim sa dalawang yun. Yun pala muna, saka na yung solving. Ito. A cereal box says it contains 50 grams on average. Inspectors think that the boxes contain less than 500. Okay. So, dito tayo. Ito yung first claim. Ito yung H of ho natin. So, ho ay average. So, M pa rin. Ito pala, one thing worth mentioning. Itong sign na to, it doesn't always have to be an M. It can be any letter. Tulad dito. Suspects they can last for 10 hours. You can replace that with an L for last or anything for that matter. Pero kapag ka may average, gagamitin nyo talaga yung M. Okay? Pero to be safe, you can always just use M. But yeah. So sabi dito, a cereal box says it contains 500 grams on average. So, 500 grams. Yan yung ho natin. Inspectors think that the boxes contain less than 500. Okay? So, ang ha natin dito ay kabaliktaran lang din nito. Ignore nyo na lang to kahit sinabing less than. Kasi ang kabaliktaran na naman ng ano natin nito ay unequal to. So, we still use unequal to no matter what. So, sabi dito, cereal says same lang siya sa claim. So, ang claim natin dito ay si ho. Okay? A teacher believes that the average study time is more than 3 hours per day. More than. Walang hint of equality. So, ang claim natin ngayon ay si H of A. Doon muna tayo. Is more than 3 hours per day. So, greater than, kasi more than. And then, 3 hours. Yung kabaliktaran naman, CHO is M is less than or equal to 3 hours. Ito yung claim natin. A gym member lose exactly 5 kg in a
program on average. A researcher believes this is not true. Okay, so ang ano natin, HO ngayon natin dito ay M is equal to 5 kilogram kasi claims ulit sa exactly similar lang din siya sa is or is equal to kasi may equality siyang parang binibigay. So yeah, so papasok siya sa HO 5 kilogram and yung kabalikaran niya unequal to 5 kilogram. Okay, so ang dami na ito sa kanya yan. Ito na lang, gawin lang tayo ng cheat sheet. So kapag ka ang claim, ito lang pala claim na ito dito, kabaliktaran na naman signs para pagka pwedeng i-check. Okay, so sa no ay sa HO na lang at saka sa HO at H of A, ang para ito pa, ibigay ka lang yung mga signs kung saan yun yung kabaliktaran niya ay kabaliktaran ng ito. So kung kay H of O ay equal, dito ay ganito. Kung dito ay greater than or equal to, dito ay less than. Tapos kung dito naman less than or equal to, dito ay greater than. Ito na yung tandaan nyo pag magbibigay kayo ng ko at saka ha, para masigurado nyo magkabaliktad sila. Tapos ito rin, sulit ko na din dito yung at least at most kasi baka kasi ma-confuse nyo yan dito kaya iba si at least at si at most papasok siya kay H of O. So kapag ganito, greater than or equal to at least to, and kapag greater than or less than less than or equal to rather at most. So yeah, ito lang yung kailangan nyo tandaan basically for the first topic na diniscuss ni ma'am.